Karamihan po sa mga tao ay nakakaramdam sila ng desire na magbago every New Year. Sino po ang merong desire gusto mong magbago pagsapit po ng New Year? Bakit? Kasi po, ang New Year po, sabi nila, it creates a psychological reset. Meron kang feeling you can start all over again. Parang meron kang malinis na buhay, pwede kang magsimula ulit. That's one reason. At meron namang iba, kaya raw po sila gustong magbago kasi pag nag-reflect sila doon sa nakaraang taon, merong mga unmet goals. Merong mga mistakes, meron pong mga regrets, at meron ding mga bad habits na gusto nilang baguhin. Kaya pag New Year, they want to change. At isa pang dahilan, kaya po marami ang gustong magbago every year o nakakaisip na magbago because hope is easy but discipline is hard. Madali kasing mangarap. Madali kasing umasa. Kaya pag New Year, parang okay na magbago tayo ngayon. No? Pero pagdating na ng ilang araw, parang mahirap. Okay, pero at least meron tayong desire. At isa pang dahilan why we want to change every New Year is because of social and cultural pressure. Meron isang mababasa, New Year, New Me. Parang ganon. Kaya parang gusto mong sumama doon sa slogan na yon. At meron pang gumagawa ng resolution, list resolution, merong fitness, merong dyan, nagpo-promote po yung mga fitness club kasi merong gustong magpapayat, magpa-slim, or whatever. And then meron pong mga nagnanais to be more productive this year. Kaya they will want to have some self-improvement. Well, yun po ay mga dahilan. Pero kung titingnan po ninyo ang katotohanan, ang desire to change po is rooted in being made in God's image. Kaya po tayo bilang tao na lilikha ayon sa wangis ng Diyos, meron po talaga tayong desire to change. Yan po ang katunayan na tayo'y nilikha ng Diyos, hindi lang basta-basta, kundi nilikha niya tayo ayon sa kanyang sariling wangis na sinasabi sa Genesis 1. Kaya po tayo, bilang mga nilikha ayon sa wangis ng Diyos, we are future-oriented. Okay? We want to look ahead in the future. Kasi binigyan daw po tayo ng Diyos ng pagnanais na malaman ng hinaharap. And somehow, we long for wholeness. Gusto nating maging ganap po tayo. Meron tayong desire for growth and goodness because we were created in the image of God. Kaya every New Year, somehow, yung desire to change ay yung nabubuhay ba? Nabubuhay po. Kaya, kanya po dahil we sense ang life is more than what we are experiencing now. Gusto nating mag-improve, gusto nating mag-develop, and that is good news. Dahil nga po tayo'y nilikhaan ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis. Now, at dahil po, yan po ang desire talaga natin, I have a suggested New Year's resolution for everyone. If you are a Christian, this is my suggestion to have a New Year's resolution. What is this? Grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Yan po ang desire ng Diyos sa atin, kaya pwede nating gawing New Year's resolution yan. This year, ayon sa kagustuhan ng Diyos, I will grow in the knowledge of the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Yan po ang napakaganda kasi gusto na ng Diyos yan. In short, ano po ang ibig sabihin yan? Be shaped in the servant's POV. Anong POV? Point of view. That is just the colloquial way of saying this. Be reshaped in the servant's point of view. Why? Kasi po, bilang Messiah people, bilang sumasampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo as the Messiah, yan nga po ang kalooban ng Diyos. Yan po ang purpose niya. Yan po ang ginagawa niya sa atin. Now, sino po ang mga Messiah people? Well, lahat po ng sumasampalataya na si Jesus po ang Messiah, na siya ang tagapagligtas, at siya ay nabautismuhan sa kanyang pangalan. Kaya ngayon, nagiging faithful ka
sa Kanya because He is faithful to you. So, if you believe on Jesus as the Messiah, and you were baptized, and you are baptized in His name, and you are living a faithful life because He is faithful to you, you are God's people. You are the Messiah people. Kaya, yan po ang pwede nating i-desire. To be reshaped in the Messiah's POV. Okay? Tulad nga sinabi ni Pablo, until Christ is formed in me. Until Christ is formed in me. Now, ano pong ibig sabihin na to be reshaped in the Messiah's point of view? Well, ang ibig lang pong sabihin yan is that we take His point of view. Yung pong pananaw ng ating Panginoong Kristo, we will take it and we will reshape our life. Patuloy po nating babaguhin ang ating mga kaisipan, yung ating mga puso, yung ating mga sarili, doon sa point of view ng ating Messiah. At inaalis po natin yung sarili nating point of view. Binabago natin ang sarili nating pananaw. Halimbawa, babaguhin natin ang ating pananaw regarding success. Tungkol sa pagiging tagumpay. Babaguhin natin ang point of view natin regarding enjoyment. Okay? Enjoyment. Hindi na ako magiging Messiah. No. If you will get the Messiah's point of view, the more you will be happy. Kanya po babaguhin din natin yung point of view natin sa happiness, yung enjoyment, even in our future. Yung pong future na nais po ng Diyos sa atin, yun po ang di-desire natin. Well, para pong ganito. Ako, ang point of view ko noon, nung hindi pa ako Christian, drugs is life. Okay? Basta naka-drugs ako, I'm alive. That's my point of view. Okay? Nung Christian ako, kaya babaguhin ko po yan. Binago ko na yan. Binago na po ako ng Diyos. Kaya ngayon patuloy kong binabago yung aking pananaw ayon sa pananaw ng Panginoong Kristo. Maring yung iba, kilay is life. Okay? Yung po kayo, basta maayos ang kilay ko, I'm alive. O basta yung iba, reband is life. Okay? Basta nakaayos ang buhok ko, okay, I'm alive. So, kailangan babaguhin natin yung point of view natin. O yung iba naman, career is life. Yung iba naman, family is life. Or children is life. My wife is my life. My boyfriend is my life. My girlfriend. Now, babaguhin natin. We will redefine those point of views according to the Messiah. Now, why? Because, ito matagal ko nang gusto sabihin dyan, ito, wala ko lang akong pagkakataon. Ngayon masasabi ko, bakit natin gagawin ito? It is because the Bible is not about us. It is about God's rescue mission. Gusto ko maintindihan po natin yan. When you read the Bible, it's not primarily about you. It's about God's rescue mission. Ano po ang ibig sabihin yan? God is restoring us to our original purpose. Ano po ang original purpose? Bakit tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis? God wants us to reflect His goodness and creativity in His creation. Yan po ang gusto ng Diyos. And God wants us to reflect creation in worship to God. Yan pong dalawang yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. To reflect God's goodness and creativity sa Kanya pong creation and to reflect God's creation's worship back to His Creator. Ganyan po ang layunin ng Diyos. Kanya po kailangan nating i-reshape yung ating pananaw sa buhay ayon sa purpose ng Diyos. Pag po nagagawa natin yan, alam ho ninyo, nagiging kumpleto po yung ating pagkatao. Pag po nire-reflect natin yung kabutihan at creativity ng Diyos sa kanyang creation, pinangangalagaan natin yung kagustuhan ng Diyos sa kanyang creation. At pagkatapos po noon, yung pong creation, i-represent natin in worship to God. Yun po ang layunin ng Diyos sa atin. Excuse me. So, kanya po yan, dapat po nating baguhin ang ating pananaw according to the Messiah's point of view. At ang good news po yan, haba ng introduction pa lang ito, no? At pag ginagawa po, ang good news po ito, when we align our point of views to the Messiah's point of view, we are wise.
nagiging wise po tayo. This is wisdom. Why? Because in Christ po, sa ating pong Messiah, nakatago raw po ang lahat ng kayamanan ng wisdom and knowledge. At tayo raw pong nasa Kanya, we have been filled in Him. Kaya po, every time we change our point of view to the Messiah's point of view, that is wisdom. And hindi lamang po, dadagdag ko na po, kaya we will be victorious in any challenge this year when we are taking the Messiah's point of view. I want you to understand that. Every time po na binabago natin yung ating pananaw, ayon po sa pananaw ng ating Messiah, ng ating Panginoon, nagiging wise po tayo. At pag namumuhay po tayo in wisdom, we will be victorious. We will be victorious. Now, yan po ang na-explain ko. Mahaba yung introduction ko, pero you have to hear that. Kaya po dito sa third servant song na ito, titingnan po natin yung servant, paano po siya nagtagumpay sa kanyang God-given mission. At nang sa ganun po, makita rin natin how we will win. Dito po makita natin, ang servant pong ito ay nagtagumpay po siya sa kanyang God-given mission of saving the world, not by being disobedient to God, not by abandoning God and making His own way, but by listening to God, by obeying God, by trusting God for His help, even at the point of suffering, leaving to God His vindication. Kaya po in so doing, ang Messiah po, hindi lamang siya nagtagumpay in His God-given mission, binigyan din po niya tayo ng paraan. How to win over the battles in this life. Kaya po, tatlo po ito. How did the Messiah won in His God-given mission, and how are we going to win our battle? Number one, not through rebellion, but through obedience. Yan po ang paraan. Hindi po sa paghimagsik laban sa Diyos, magtatagumpay po tayo through obedience. Tingnan po natin ng servant. Yung servant po dito, ini-embody po niya o kinakatawan niya ang Israel sa kanyang vocation. Ano po ba ang vocation ng Israel? Bakit tinawag ng Diyos ang Israel? Well, ang layunin po ng Diyos sa Israel, kaya tinawag niya, ang Israel ay dapat makinig sa Diyos. At pagkatapos po, siya ang magiging ilaw sa mga bansa. Pero ang Israel po failed in that purpose. Kaya makita natin yung verses 1 and 2 na binasa ko sa iyo kanina. Sabi po ng Panginoong Diyos sa mga Israelita, hindi ko naman kayo diniborsa. Hindi ko naman kayo ipinagbili sa mga nangungutang sa akin na hindi ko kayong iligtas. Kayo mismo ang naging disobedient. Kayo mismo ang nagrebelde, kaya hindi ninyo maranasan yung aking pagliligtas. Kaya po sila nasa Babylon noon in exile because they were unfaithful to their purpose na binigay sa kanila ng Diyos. They were disobedient. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko naman kayo dinivorce. Kayo mismo ang humiwalay sa akin. They failed. Kaya po itong isang makita nating lesson dito, if you are not experiencing God's salvation in your life, hindi po kasalanan ng Diyos. Tayo ang may kasalanan. Naging unfaithful tayo sa Kanya. Kaya po, ang Diyos hindi natin masisisi. Kasi sabi niya, paano niyo akong sisisin? Ako kaya kong iligtas kayo. Yun ngang dagat hinati ko. Yung dagat ginawa kong disyerto. Yun ngang maliwanag ginawa kong dilim. Ngayon sasabihin niyo sa akin, I cannot save you. No, it's your fault. Kayo ang may kasalanan yan. Kaya po, if God cannot help you in your situation now, it is your fault. Tayo may kasalanan. Lumayo tayo sa Kanya. Pero, ang servant po dito is not like Israel. This servant listens and he obeys. Siya po'y nakikinig at sumusunod. Sabi po sa talata, the Lord has given me the tongue of those who are taught. Morning by morning, He awakens. Kaya po yung servant na ito, ang Messiah, ang ating Panginoong Kristo, he listens before he speaks. Okay? He obeys before he reacts. In short, he was shaped by God's Word. Dahil nakikinig po siya. Siya po ay hinubog
ng salita ng Diyos. Hindi po ng public opinion. Hindi po siya na shape sa uso, kung ano yung uso noon, kung ano yung hype, kung ano yung pad. Hindi po na shape siya ng sabi-sabi o kaya ng common practice ng iba. No, he was shaped by God's word. He listens. Okay? Tayo pong mga Pilipino, minsan marinig natin ito sa mga tahanan, anak, makinig ka bago ka magsalita. Kailangan po natin yan in our relationship with God. Bago tayo magsalita, makinig muna tayo. Ganyan po dapat ang ating attitude if we want to win over the challenges of life this year. Now, pansinin nyo, the servant listens daily, not only occasionally. Lagi po siya, araw-araw, morning by morning. Parang morning devotion yan eh. Morning by morning, I listen. Lagi yan. Hindi lang po paminsan-minsan. Kaya po, makita nyo, nang siya po ay nandito sa lupa, meron siyang authority. Kasi taglay po niya ang salita ng Diyos, kaya meron siyang authority at effective po siya sa kanyang ministry dahil taglay po niya ang salita ng Diyos. At ang salita po ng Diyos ay buhay. At yan nga po ay ang ating Panginoong Kristo. Now, ito pong sinasabi ng servant na ito, ni Isaiah, ng servant na ito, ay na-fulfill po yan sa ating Panginoong Kristo. Nung pong nabuhay dito ang ating Panginoong Kristo, sa kanyang public ministry, natupad po ang sinasabi ni Propeta Isaiah. Ang Panginoong Kristo po, mababasa niyo sa Gospels, siya po ay laging umaalis sa karamihan, pumupunta sa ilang para manalangin sa Diyos. Lagi yan. Kahit na po busy ang Panginoong Kristo, lagi siyang tumatalilis sa mga tao para po makinig siya sa Diyos, manalangin siya sa Diyos. At sabi niya, ang aking sinasabi ay yun lamang itinuturo sa akin ng aking Ama. Kasi ginajudge siya ng mga Hudyo in his time, sabi niya, nagpapanggap ka lang na ikaw ang Messiah. Pero sinabi ng Panginoon, ang sinasabi ko sa inyo ay yun lamang sinasabi ng aking Ama. Yung sinasabi ng aking Ama sa akin, yun ang sinasabi ko sa inyo. He listens. Nakikinig po siya. Now, how do we apply this? Well, dito po makita natin ang Panginoong Kristo dahil po taglay niya ang salita ng Diyos, kaya po tayo ay maaring lumapit sa Kanya. Pwede nating baguhin yung ating point of view at pakinggan natin yung point of view ng ating Panginoong Kristo, at every time we do that, we will be refreshed. Tayo po ay marirefresh. Kasi taglay niya yung salita ng Diyos, at dahil nakikinig siya sa Diyos, when we come to Him and we change our point of view, ayon sa Kanyang point of view, tayo pong mga nanlulupaypay, marirefresh. Yan po ang blessing po ng pakikinig natin sa Kanya. Kaya ang Panginoong Kristo, nang siya po ay narito sa lupa, sabi po niya sa Matthew 11:27, sabi niya, all things have been handed over to me by my Father. And then He said, come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Tatagalogan ko yan. Medyo mas masarap ang dating ng Tagalog eh. Sabi ng Panginoon Kristo, lahat ng bagay ay ipinagkatiwala na sa akin ng Diyos. Kaya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatang lubha, at pagpapahingahin ko kayo. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Change your point of view to my point of view. For I am gentle. Ako'y mapagkumbaba at ako'y mababang loob. And you will find rest for your soul. Kaya po tayo, yan ang nangyayari. This year, pansinin po ninyo, pag po nabibigatan kayo, tingnan po ninyo ang inyong point of view. Kaya po madalas tayong nabibigatan dahil nabubuhay tayo sa sarili nating pananaw. Pag binago po natin ang pananaw natin ayon sa pananaw po ng ating Panginoon Kristo, dahil taglay niya ang salita ng Diyos, ito mangyayari sa atin. Magpapahinga tayo. Makakaramdam po tayo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. So that's the first application. Yung pangalawang application po dito is personal. Ano po ito?
Kailangan po natin ng constant communion with God if we want to be a blessing to others. Okay? Ulitin ko ito, doon sa mga nagtuturo, doon sa mga nagpapayo, sa kanilang kapwa, sa kanilang sa leader. If you want to be a blessing to others by your speech, by your counsel, by your admonition, you have to have a constant communion with God. Hindi pwede yung magiging blessing ka sa iba, hindi ka nakikinig sa Diyos. Si Jesus kaya naging blessing siya, pinakikinggan niya ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya tayo, para maging blessing tayo, maging refreshment tayo sa iba, we need constant communion with God. Ito po ang sabi niya, morning by morning He awakens. Morning by morning, parang morning devotion. Okay? Handa siyang makinig. Okay? Eager siyang makinig sa instruction ng Diyos. Ito pong sinasabing morning by morning, I listen. Yan po hindi half-hearted listening pag nagdi-devotion. Hindi pwede yung nagdi-devotion ka, nakahiga ka, ganun ka. Parang ganun. O hindi ka talaga nakikinig sa Diyos. Hindi, pag nagmo-morning devotion ka, you need full attention to God to speak to you. Para baguhin po ng Diyos ang ating point of view, sometimes we need to really focus on what we read. We need to pray. Hindi po basta-basta mangungusap sa atin ng Diyos. Kung pag nag-devotion tayo, casual lang. No? Parang naliligo tayo, nagdi-devotion tayo. Okay? Parang gano'n, no? Parang, hindi pwede yan. Kailangan wholehearted focus. We listen morning by morning. Focus. At dyan po, ano mangyayari? Pag po ganun tayo and we are refreshed, we will be a blessing to others. Pag nagsalita tayo, yung pong nakikinig sa atin, maaring kung meron po silang kabigatan, mabibigyan po natin sila ng kagaanan. Why? Kasi ang totoo po, true ministry flows from listening to God. If you want to be a blessing to others, you need to listen to God. Okay? Ang mga dila po natin, kailangan munang maturuan ng Diyos. Kailangan munang maturuan ng Diyos yung ating mga dila para po makapagbigay tayo ng sustenance doon po sa mga nabibigatan. Sabi po ng Panginoong, ng servant dito, the Lord has given me the tongue of those who are taught. The tongue of those who are taught. Because I listen. Sa Colossians 3:16, ito po ang sabi ni Paul, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom. Kailangan po saturated tayo ng salita ng Diyos bago po tayo magsalita sa iba. So that is the second application. And then of course, pagkatapos po nating makinig, obedience is crucial. Yung pagsunod po natin sa salita ng Diyos ay mahalaga. Though sometimes we fail, hindi tayo 100% nakaka-obey. Pero ganun po ang dapat nating gawin. Sikapin nating sundin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. But when we do that, the more God will reveal to us many things. Gusto po ninyong, you want to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ, kailangan makinig tayo and then we obey. HBO. Hear, believe, and obey. HBO. Okay, HBO. Hear, believe, obey. And then more revelation will be given to us. And then the more we will be a blessing to others. Okay. Kanya po, sabi po ng servant, the Lord has opened my ear, and I was not rebellious. I turned not my back. So to summarize po this first point, ito, obedience to God's word is wisdom. Rebellion is foolishness. Picturean nyo yan. Obedience is wisdom. Rebellion is foolishness. Pangalawa, how did this servant won the battle for God's mission? Through his willingness to suffer, not through retaliation. Yung pong willing tayo na dumanas ng paghihirap, hindi tayo magre-retaliate, gaganti doon po sa mga taong ayaw sa atin. Now, pansinin po ninyo, bilang pong Messiah people, tayo po ay
rini-reshape ng Diyos sa Messiah para gumawa tayo ng mabuti. Yan po ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos by grace through faith. So that we will do good works. Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa anyone na ma-encounter po natin. Yan ang kagustuhan po ng Diyos. Kaya tayo iniligtas ng Diyos at nire-reshape niya tayo para maging handa tayo sa paggawa ng mabuti. Yan po ang dahilan ng kaligtasan. Hindi po pag naligtas tayo, patay ka na, daling ka na sa langit. No! God wants you to be a blessing. Pero, sa kabila po ng ating intention na gumawa ng mabuti, sa kabila po ng mabubuting ginagawa natin, alam ho ba ninyo, hindi natin maiiwasan na merong mga taong ayaw sa atin. And they will persecute us. Kayo pong mga nagtatanong, bakit kung kailan ako naging Kristiyano, doon ako pinapersecute? Sino nagtanong? Karaniwan ganyan tinatanong, bakit kung naging Kristiyano ako, doon ako nahihirapan? I have good news for you. Yung iyong paghihirap dahil sa iyong pagiging Kristiyano, yan ang katunayan na ikaw nga ay na kay Kristo na. Tandaan po ninyo yan. The reason why you are suffering, because you are a Christian, that is the major proof that you are now in the Messiah. Ano sabi ng Panginoon? A servant is not above his master. The student is not above his teacher. Kung ang iyong teacher, kung ang iyong master pinersecute, sino ka na hindi ka pe-persecute? Kaya pag ikaw ay nagsasuffer because of your faith and obedience to the Messiah, do not question, why God? Well, God will tell you, anak, yan ang proof na talaga nasa akin ka na. You will suffer in my name. Kanya po, yan po ang makita natin. Now, pansinin po ninyo yung servant na ito. Yung servant po, na sinasabi po ni Isaiah dito, bagamat he speaks words of comfort, he's doing works of healing, nagpapagaling po siya sa mga tao at nagsasalita siya ng mga tao, makapagbibigay ginhawa sa kanila, he was greeted by abusive opposition. Siya po ay pinersecute. Bagamat ang dala niya blessing, pero ano po ang naranasan niya sa mga taong pinaglilingkuran niya? He was being persecuted. Kaya po yung sinabi dito sa poem ito, I gave my back to those who strive, and my cheeks to those who pull out the beard. I hid not my face from disgrace and spitting. Now, background po doon sa ancient Near East. Yung pong salitang beatings, yung pong salitang beard pulling, at yung pong salitang spitting, yan po, it reflects public shaming. Na dito po yung servant, nung siya po ay naglilingkod na, binibless niya yung mga tao, he was being humiliated. Dinuduroan siya. At siya pinagahampas yung likod. Sabi dito, anong intensyon? They were stripping him of honor. Yung mismong taong dinala niya ng blessing, pinapahiya siya. Pinapahiya siya. Yun po ang dahilan. Now, I want to remind you, hindi ho ba yung emotional wounds is more painful than physical wounds? Okay? Sino po dito yung hanggang ngayon ginawang ka ng masama, masakit ang loob mo? Nagpatawad ka na pero bumabalik pa rin yung alaala, yung sakit. Yan po ang naranasan ng servant. Pinahiya siya. Okay? Binugbog siya. Hinablot yung kanyang balbas to humiliate him. Kaya po yung emotional wounds, yan po ang mas deeper kaysa physical wounds. Okay? Kaya kahit na di ba, ayaw mo nang nagpatawad ka na. Okay? Sinabi mo, hindi na ako gaganti. Pero bumabalik pa rin. Bumabalik pa rin. Normal po yun. Normal po yun. To forgive is not actually to forget. To forgive is to decide not to retaliate. Kasi po yung mga emotional wounds, they will come. But, kailangan po nating mag-decide, hindi ako magre-retaliate. Ang good news po dito mga kapatid ay ito. Yung ating pong Messiah won over these emotional wounds. And He shows us how we will win. Not by retaliation, but by willingness to suffer.
Now, this year po, I want you to make a resolution. You will get the point of view of the Messiah. Dito po, na-fulfill po ito kay Jesus Christ as the Messiah. When He came on earth, ano po nangyari? Siya po He was beaten. Pinaglalatigo po siya. Siya po, kaninang umaga, binabasa ko yung account na naman. Siya po ay pinagmumura, pinagluluroan, at siya po ay walang imik sa harapan po ng mga taong humuhusga sa Kanya. That's how He bear yung pong kahihiyan na Kanyang dinanas noon. At hindi po siya lumaban. Hindi siya lumaban. At hindi po siya tumakbo. Kundi, siya po ay naging tapat na ginawa yung Kanyang misyon. Dahil yun ang Kanyang misyon. Okay? Bakit? Kasi mababasa niyo sa Bible, bakit ang Panginoon hindi siya gumante, hindi niya itinago yung kanyang sarili noong time na ng Passover na kailangan na siyang ipako sa krus, pumunta siya sa Jerusalem, nung pong inuusig na siya, pwede siyang pumunta sa ibang lugar. Pero bakit hinayaan niyang siya'y hulihin at siya'y hinusgahan ng unjust at maraming ginawa sa kanya, pinagluluraan, pinaglalatigo hanggang ipako sa krus. Bakit hindi niya ginawa? Tumakas. Well, dahil yun ang paraan ng Diyos para po iligtas tayo sa kasalanan. Alam mo ninyo, we will celebrate communion. Let us rehearse this. Doon po sa krus, ang Diyos po, inipo niya ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng kadiliman, ang lahat ng kasalanan po ng sangkatauhan at ipinatong sa katawan ni Kristo. Nang sa ganon, sa katawan po ni Kristo, hinatulan po ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Ibig sabihin ng hinatulan, pinawalang bisa po ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan, yung kapangyarihan ng kadiliman doon po sa katawan ni Kristo. Kaya po, hinayaan niya na gawin sa Kanya yung mga pagpapahiyang yon, ginawa po ang pagpapakasakit na yon. Dahil nga po yun ang pagsunod niya sa Amang Diyos na nagsugo sa Kanya. Yung pong verse 5, mga kapatid, yung sinabi doon, the Lord has opened my ear, yun po ay kinote sa Psalm 40. At yung pong Psalm 40, doon po kinote yun, ay is a messianic psalm. At kinote din po yun sa Hebrews 10. At ito po ang nakasaad sa Hebrews 10. Sabi po ng Messiah, hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga handog sa paglilinis, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, O Diyos, narito po ako upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Mga kapatid, ito po ang nangyari kung bakit ang Panginoon po hindi niya iniligtas yung kanyang sarili. That time, inililigtas niya tayo. Upang tayo po ay lumaya na sa kapangyarihan ng kasalanan, lumaya na po tayo sa impluensya ng dark forces, masasamang espiritu. Lumaya na tayo kasi hindi na tayo alipin ng kasalanan, kaya yung pong masamang espiritong tumutukso sa atin, pwede na nating sabihin, no! Because Jesus, by His body, He condemned sin in the flesh. Kaya po, dito makita natin, mga kapatid, the cross is not an accident. Hindi po aksidente yung pong nangyari sa Panginoong Kristo. Through the cross, God conquered evil by faithful love through His servant, the Messiah. Ang Diyos po sa pamagitan ng krus ay tinalo po niya ang kasamaan, kadiliman, kasalanan bilang pagtupad niya sa kanyang pangako, faithful love. Kasi sinabi niya, I love this world, so I will give my Son. And He was faithful to His word. And the servant naman was faithful to the mission that God gave him. Yun po ang dahilan. At isipin po natin ito. Jesus' non-retaliation and submission is not weakness. Hindi po yan kahinaan. Yung pong non-retaliation niya at yung submission niya, hindi po yan kahinaan.
This is kingdom power. Tandaan yan, this is kingdom power. Okay? Kanya po, New Year's resolution ulit. Ito suggestion ko, New Year's resolution. Ngayong taong ito, sa tulong po ng Diyos, okay, patuloy po kayong gumawa ng mabuti at mag-resolve kayong hindi kayo magre-retaliate doon sa mga ayaw sa inyo. Resolve to do good and do not retaliate. Even in thought, even in words. Sabi nga ng Bible, kung ang kaaway mo ay nagugutom, ano sabi ng Bible? Pakainin mo. Kung ang kaaway mo nauuhaw, painumin mo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. That is the Messiah's point of view. Last January 1, latest tong nangyari sa amin. Di ba, maingay nung 31st. Tapos siguro hanggang 12:30 maingay. Naubos na yung paputok. Okay? Wala na ingay hanggang 3rd. Tapos, January 1, gabi. Yung pong kapitbahay namin, nag-New Year pa. Sabi ko, tapos na yung New Year ah. Nakakalabas po yung pong speaker, kumakanta. Si Net ayaw nang umuwi sa amin. Ano kaya, mag-check-in na lang tayo? Sabi niya parang, hindi ako makakatulog sa kapitbahay natin. Gabi na. Anong oras? Ayaw umuwi. Tapos po, I was praying. Ito alam ko yung message point of view ng Messiah. Tapos sabi ko, Lord, what will I do? I pray in my mind. Anong gagawin ko? Ito naman sigurado ito, baka mga teenager pa, sanay sa puyat. No? Kung matatanda na yun, hindi okay. Tapos, I was praying. Nandun kami, nanonood kami ng TV, and it was 8 o'clock yata in the evening, and they were just parang umiinit pa lang yung kanilang pagkakanta. And I prayed. Tapos po, pumasok sa isip ko, tayong mga Pilipino kasi, tayo hindi tayo iimik, di ba? Ganun tayo no? Ayaw natin pero hindi tayo imik. Tapos, posible namang hindi nila alam na kami na-istorbo dito. So, I took a bold step. Net, sabi ko sa kanya, let's go. Kausapin natin. Tapos po, pumunta kami. Medyo kinakabahan pa ako kasi hindi tayo ganun confrontative no? I-report ko na kayo sa barangay. Wala na rin. Yung barangay, parang tulog na rin no? Alam mo ninyo, we took the bold step. Pumunta po kami sa kapitbahay namin. Nandun po sila sa second floor. Kumatok ako. Tao po. Tapos po, nandun yung 3 babae, teenager. Tapos kumakanta pa. Tapos sabi ko, nung makita na akong ganon, kami yung kapitbahay namin dyan. Sa lipat. Tapos, pwede ba, sa loob ka na lang, ipasok mo na lang yung speaker. Kasi nakalabas Yung pagitan lang namin, 1 dipa lang yata, o 2 dipa. Ito na yung kwarto namin. Kahit na mag-aircon ka, talagang maririnig po rin. No? Alam mo ninyo, ang galing. Ang galing. Ay, sorry po. Sige po. Tapos, Happy New Year po, Happy New Year. Wisdom. At alam nyo, tahimik buong gabi. Dahil point of view ng Messiah. Hindi ko sila inaway. Nakiusap ako, humbly but boldly. Nakiusap po ako sa kanila. Alam nyo, meron pong backstory yan Yung kapitbahay naman naming isa, namatay na yun actually. May sakit pa yun. Ganon din ang senaryo. Nangyari yun last year yata. Alam nyo, maingay. Pumunta doon sa pinagmumura. Kayo, sabi niya, parang wala kayong kapitbahay. Mga ganon. Sabi niya, alam mo yun, dahil galit siya, nakipag-away na rin yung sinisigawan niya. Nag-away sila. Tumigil, pero may away. Wisdom. Point of view ng Messiah. Humbly, but boldly. Amen. Ang tanong, kaya ba natin yan? Yes. Bakit? Kaya natin yan kasi ang ating Messiah nagtagumpay. Siya'y nagtagumpay.
Hindi by force, kundi by obedience, by service, by humility. Ganyan po ang paraan para magtagumpay tayo dito po sa challenges. And then let's go to the third point. How will we win? Well, the way the Messiah won, not through despair, but through trust. Now, pansinin po ninyo, yung servant, hindi po siya na-discourage, bagamat siya po ay sinalubong ng oposisyon. At ang mga kaaway po niya, ipinapahiya siya, pero hindi siya na-discourage. Sabi po ng talata, I have not been disgraced. Therefore, I have set my face like a flint. Tingnan ko yung salitang, I have set my face like, alam mo yung flint, yung taisan. Pag nagtatais ka ng sabi niya, yung mukha ko, pinatigas ko tulad ng taisan. Tama ba yan, taisan? Hasahan, okay. Napampangan niya pala ito. Okay, sabi niya, hindi ako mapapahiya. Kahit na ganito, yuyurak-yurakan nila yung aking dangal, hindi ako na-discourage. At dahil doon, sabi niya, pinatigas ko yung aking mukha tulad ng flint. Okay? Okay. Bakit ganun po siya? Bakit hindi siya na-discourage? Because he trusted in Yahweh's vindication. Ipinagtiwala po niya yung kanyang sarili sa Diyos na tumawag sa kanya at nagsugo sa kanya. Sabi po sa talata, but the Lord God helps me, and I know that I shall not be put to shame. Who is he who vindicates me? Let him come near. Who will contend with me? Let us stand up together, sabi niya. Hinahamon pa niya. Kung sino magsasakdal sa akin, dito tayo sa hukuman. Tingnan natin kung sino talaga may sala. Malakas ang loob niya. Bagamat marami siyang oposisyon, hindi siya nawalan ng loob. And in the end, ano pong nangyari? Ito pong kaaway po ng servant na ito, sila po ang napahamak. Pero yung servant na ito was vindicated. Kaya sabi po niya, behold, all of them will wear out like a garment. The moth will eat them up. Ganun po ang nangyari. Kaya tayo, this year, gagawa tayo ng mabuti. Pero meron pa rin mga oposisyon, meron mga ayaw sa atin. Patuloy tayong gumawa ng mabuti at huwag tayong madi-discourage. Okay? At ipagkatiwala po natin sa Diyos yung ating case, yung ating cause. Okay? Dahil siya po ang tutulong sa atin. Meron po akong pakikita sa inyo. Sino po ang humatol kay Jesus Christ noong gabing siya ipapako sa krus? Sino yung high priest? Caiaphas. Si Caiaphas. Yan po ang naghaharian. Siya ang humatol sa Panginoon. Siya ang pasimuno sa pagpapahiya po sa Panginoon sa Kristo. Alam ho ba ninyo ang nangyari kay Caiaphas? Bagamat that time, siya po ang makapangyarihang religious leader sa Israel. Alam mo yun nangyari? Wala pa pala. Ito ang nangyari. Pakita mo na. O yan. Ito po. Natagpuan po nila yung libingan ni Caiaphas. At ito po ang itsura. Ngayon, pero ang libingan po ng ating Panginoong Kristo na ginamit niya only for 2 days or 3 days. Alam mo ninyo, pinipilahan ng mga tao ngayon. Pero yung libingan po ni Caiaphas, pinipilahan ng mga jumijingle. Turista ka. Okay, tapos parang malayo yung CR. Ay, doon sa tomb ni Caiaphas, pwede doon. Pero po yung tomb ni Jesus Christ, bagamat wala na po siya doon, pinipilahan po yan ng mga tao. Noong years ago, nandun po kami, talaga makita yung mga tao pumipila. Alam mo ninyo, nakakatuwa dyan, I read some background regarding the Church of the Holy Sepulchre. Ang nagpatayo po niyan ay yung ina ni Constantine. Si Constantine, siya po ay emperador ng Roma. Na nilegalize po niya yung Christianity. Yung Christianity po, nung pasimula, they were persecuted by the Roman Empire. Pero umabot po sila na yung pong si Constantine, naging emperador ng Roma, nilegalize na yung Christianity. At yung nanay niya, si Saint Helena,
Pinahanap po niya yung tomb ni Jesus Christ. At nung makita po yung tomb ni Jesus Christ, nagtayo siya ng simbahan doon. Para lahat ng pilgrims, pinupuntahan yan. Tingnan nyo, sinong nabindicate? Si Cayapas o si Jesus? Yan po. That's lesson in history. You do good. And then, do not be despair when we have opposition. Keep on doing good and allow God to vindicate you. Because in the end, we will win if we will take the Messiah's point of view. Okay? Kanya po, sa reminder, wag po kayong ma-discourage doon sa mga unfaithfulness ng iba. Kung yung iba hindi sila faithful sa kanilang faith kay Jesus Christ, do not be discouraged doon sa mga hindi tapat. Patuloy tayo maging tapat sa Kanya dahil siya'y naging tapat sa atin. Isa pong verse na lagi kong nagpapaalala sa akin, bagamat hindi ko pa fully na susunod ito, yung pong babasahin ko sa inyong talata ngayon. Sabi po sa Psalm 37, huwag kang mainis o mainggit man sa masasama. Dahil tulad ng damo, sila'y madaling matutuyo. At tulad ng sariwang halaman, sila'y malalanta. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Sa gayon ay mananahan ka ng ligtas sa lupaing ito. Sabi niyan, huwag kang maiinis o mainggit sa mga masama. Gumawa ka ng mabuti. Sino yung naiinis sa mga gumagawa ng masama? Di ba nakakainis sila minsan? Pero alalahanin mo, huwag raw mainis doon sa mga gumagawa ng masama. Gumawa ka patuloy ng mabuti. Kasi eventually, ikaw ang magmamana ng lupa. Yan po ang makita natin. So, ano pong challenge ng servant doon sa mga natatakot sa Diyos? Dahil ganito ang sinasabi niya sa atin, eventually you will be vindicated. Kaya ano ang challenge niya? Let's go to the last point. Trust God. Don't abandon God even in the dark. Patuloy tayo magtiwala sa Diyos natin at huwag natin siyang iiwan. Kahit na po dark times, yung uncertain po yung buhay, huwag nating iiwanan. Huwag natin gagayahin po yung iba. Pag nasa dark times na sila, iniiwanan nila ang kanilang Diyos. But, ang sabi ng servant, don't do that. Trust God. Well, let him who walks in darkness, sabi po niya, trust in the name of the Lord. There are two ways to live. Dalawang paraan lamang po para mabuhay. Una, trust God in the dark when it is uncertain times, when there are uncertain, or create your own way. Magtitiwala ka sa Diyos kahit na madilim, or isang way, you create your own light. Gagawa ka ng sarili mong liwanag. Pag nagba-brown out, lalo na po sa gabi, gumagawa po tayo ng mga lights. So, kisindi tayo ng kandila, ginagamit natin yung cellphone natin, lalabas natin yung mga rechargeable lights natin, pero yung po mga lights na yun, temporary lang. Alam natin yun. Dito po si Isaiah, winawarningan po niya yung mga nagtitiwala sa mga self-made lights that they will be punished. Sa kanilang problema, madilim, gagawa sila ng sarilang paraan, hindi nila i-adapt yung point of view ng Messiah. Winawarningan sila ni Isaiah na sila po ay mapapahamak. Sabi po sa verse 11, narito kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulo, lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Ay ito ang makakamit ninyo sa aking kamay. Kayo hihiga sa pagpapahirap. Sino po yung tinutukoy ni Isaiah dito? Ito po yung mga iniiwan po si Yahweh na kanilang Diyos at sinusubukan po nilang gumawa ng sarili nilang paraan. Way of security, life's purpose, iniiwan nila. Pag madilim, pag may problema, doon nila iniiwan ang kanilang Diyos. At gagawa po sila ng sarili nilang Diyos, paraan, purpose sa buhay. Ang sabi po ni Isaiah, kayo ay mapapahamak. Mga kapatid, ang point po ito ganito. We will experience dark times this year.
uncertain times this year. Pero hindi po yan ang time na iiwan po natin ng ating Diyos at gagawa tayo ng sariling paraan. Even in dark times, sabi po sa talata, let us trust and rely on our God. Let us take His point of view. And then in the end, we will be saved. Mga kapatid, hindi po ako false prophet o manghuhula. Sasabihin ko sa inyo, ngayong taong ito, yayaman kayo. Ngayong taong ito, wala kayong problema. No. What is sure in this life, you will have trouble. You will experience dark times. But even in your dark times, trust God. Have the Messiah's point of view, and then, even in darkness, you will have light. Magkakaroon po kayo ng liwanag. Alam mo ninyo, bakit po ganon? Tingnan natin ang Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagsunod po sa Diyos, makita nyo, siya po ay ipinako sa krus, sinatulan. Siya po ay inilibing. 3 days siya doon sa darkness of the tomb. Pero nanatili ba siya sa tomb? After 3 days, He rose again. He was resurrected. At ngayon po, iniluklok siya sa kanan ng Diyos. He's now reigning, the Lord of heaven and earth. Pero dumaan siya sa dark times. Kaya diyan tayo tinuturuan ng Messiah. Even in dark times, magtiwala tayo sa Diyos. Kasi in the end, there is resurrection. Very clear ang point po dito, mga kapatid. At ang good news po dito, can we do this? Yes, we can do this. Why? Kasi ayon po sa Bible, we share the Messiah's victory. We share in His victory. Kung tayo'y nakipag-isa sa Kanyang kamatayan at pagkalibing, tayo'y makakaisa rin sa Kanyang resurrection. Ito po ang sabi sa Ephesians 2:4-6, and I will end on this. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we are dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Now, tingnan po niyo yung verse dyan. Hindi lamang po tayo binuhay na muling kasama ni Kristo, tayo rin po ay we were raised up with Him, and He has seated us with Him. Saan si Christ ngayon? At the right hand of God. Ruling heaven and earth. At sinong kasama niya? Us. Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo dadanas. No. Kaya meron spiritual battle eh. Kaya po tayo meron spiritual battle because we are seated with Christ, and Christ is implementing His victory on the cross, and those who are Christ, they will also share His suffering. Pero, ayon dyan sa talatang yan, we are already seated at the right hand of the Messiah. Kanya po, the application is very clear. This year, anong application natin? Tayo po ay maggumawa ng recommitment. Recommitment. Sa ating pong Lord's Supper, communion mamaya, we will recommit ourselves. 3 bagay. Una, we trust God. We will not abandon Him even in the dark. Let's make that recommitment. Pangalawa, let us listen, obey, and not rebel. And then thirdly, let us seek Christ. Seek His wisdom. He is our wisdom. Seek His POB and make it our own. Pag ginawa po natin yan sa tulong ng Espiritu Santo, tayo po ay mamumuhay ayon sa original purpose ng Diyos. Anong original purpose ng Diyos? We will reflect God's beauty, goodness sa creation. And then, we will reflect back creation back to God. Yan po ang purpose natin. Pag tayo po ay mamumuhay ayon sa layunin po ng Diyos sa atin.